Welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Tagalog Manhwa Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Para updated ka sa mga bago nating upload, simulan na natin. Let's go! Magpapatuloy habang naglalakad si Dom, inaalala niya ang kanilang harutan ni Yuna. Ang dami ko na namang nakuhang pagmamahal kay Yuna, ang sakit ng katawan ko ngayon. Ganito ba talaga kahirap sa isip at katawan ang isang relasyon? Sa bagay, nakatulog naman ako ng maayos kanina, kaya kailangan ko nang ayusin ang trabaho ko. May biglang napansin si Dom na may kausap ang kanilang student president. Masarap ba ang tulog natin kahapon, Mr. Student President? Salita ng mayabang na si Kim. Sobrang inis talaga ako sa pagkatalo ko kahapon ni hindi nga ako makatulog dahil sa lintek na sugat ko dito sa noo. Sino ka? Ang tanong ng ating bida. Ano sabi mo, sino ako? Mukhang gigil na naman ang mayabang. Ang kapal mong umasta na kung sinong magaling dahil natalo mo lang ako kahapon gamit yang walang kwentang bike mo. Bigla na lang sinipa ng mayabang ang bike ni Jay. Nagulat ang ating bida sa ginawa ng hangal. Una, pinahiya mo ako sa harap ng crew ko gamit yang basura na yan, tapos ngayon, hindi mo ako papansinin. Dahil sa ginawa ng hangal na inis si Jay at bigla niya itong susuntukin sa pool sa mukha. Aba guys, mukhang matigas din pala talaga ang pagmamukha ng hangal. Aba, senuntok mo ako. Nababaliw na ata ang taong ito. Mukhang namaga ang ulo niya dahil sa tiyambang pagkapanalo kahapon. Hindi ko na talaga gusto ang gagawang to, simula pa lang nang makita ko siya. Ano ka ngayon, talunan? O paano ka papasok niyan bukas, bagbag sarado ang mukha mo? Hahaha, ano, natatandaan mo na ba ako? Pwede ba hindi kita kilala at wala akong balak alamin kung sino ka, kaya kung pwede umalis ka na, tugon ni Jay. Hahaha talaga, edi bagbugbugin kita hanggang sa maalala mo ako, gago ka. Umpisahan natin sa lintek na bibig mo. May dumating bigla at pinapatihil sila. Napalingon sila lahat dahil sa isang boses na narinig nila na pinapahinto sila sa kanilang masamang balak. Dumating sa eksena si Dom. Sino ang gunggong na tasabat ng mayabang na si Kim? Akala niyo bang kung sino kayong malakas dahil pumasok kayo sa labang 3 laban sa 1? Nagsisimula na tuloy akong antukin. Pwede ba akong sumali? Gagong ta, nagtatanong ka pa talaga, ha? Sandali lang, Kim. Buweset ka, ano na naman ba? May binulong ang isa sa mga alalay ni Kim sa kanya, mukhang kilala nila si Dom. Makinig kang mabuti, delikado ang lalaking yan, siga yan. Bigla na lang namutla ang hangal dahil sa labis na pagkatakot kay Dom. Buweset, hindi ko talaga may sakmura ang mga gagawang taga Sunny High. Hoy, pasalamatan mo yang kaibigan mo ngayon, maswerte kang hayop ka. Nagpatuloy na sa paglalakad ang mga duwag. O saglit, ang KJ nyo naman, salita ni Dom. Umalis agad ang mga duwag nung pagdating ko. Naramdaman siguro nila ang kapangyarihan ko. Inabot ni Dom ang kanyang kamay kay Jay. Ayos ka lang ba, salita ni Dom? Ayos lang ako, kaya pwede ka nang umalis. Bigla nagtaka si Dom sa pag-uugali ni Jay. Ano bang mayroon sa inyo at umaasta kayo na hindi niyo ako gusto? Lumipat ang pahina kay Mino na kasalukuyan naglalakad na may kasamang babae. Oy Mino, magkaraoke naman tayo, salita ng malandi na babae. Hoy, magaling ka bang kumanta, tanong naman ng isang babae. Napalingon si Mino dahil may narinig siya na boses, mukhang nakasalubong ni Mino ang 3 hangal. Oy, tingnan mo nga naman, nakasalubong natin ang Angus na rich kid na feeling hari, hahaha.
Ang sarap siguro sa pakiramdam na marami kang pera kasi kung hindi wala kang mga babae ngayon hahaha. Swerte ng Angus. Pre kailan tayo makakakuha ng ganyang mga babae? Mga bastard na taga Sunny High. Anong problema ng mga buwiset na yan salita ng babae? Nakita ni Minuse J at Dom na magkasama. Nagpaalam agad siya sa mga chicks niya. Pasensya na may mahalaga pa pala akong aasikasuhin pero paghandaan na natin yung karaoke sa susunod. Sinira na ang bike mo at bagbag sarado ka pa, akala mo ba talaga kaya mong maglakad pa uwi ng bahay nyo sa ganyang lagay, tutulungan na lang kita. Hoy, anong mayroon dito, tanong ni Mino. Napalingon si Jay at Dom kay Minu. Shit, anong nangyari sa mukha mo, binugbog ka ba? Iyong mga bastard na taga Mountain High ang bumugbog sa kanya kaya tumulong na ako at pinatigil sila, sagot ni Dom. Ano, bakit naman nila gagawin, tanong ni Mino. Teka, ibig sabihin sina Kim ang may gawa. Ang hula ko gumaganti sila sa pagkatalo nila sa race, ang mga tarantado na yun. Masaya ba ngayon, pwede na kayong umalis at pabayaan nyo na ako, salita ng ating bida. Pasensya na hindi ko naman ginusto na mapasok ka sa ganitong gulo. Kalimutan mo na yun, wag mo nang banggitin ang pangalan ko sa crew mo. Sige pre, pero hayaan mo kaming hanapan ka ng gamot para dyan sa mga sugat mo. Di wow, umalis na lang kayo. Hoy, ano bang problema mo? Hayaan mo na kaming tulungan ka. Pabayaan nyo na lang ako. Shit, bakit ang tigas ng ulo mo? Napakamot na lang si Dom sa katigasan ng ulo ni Jay. Humakbang sa unahan si Dom, mukhang may balak kay Jay. Nababaliw ka na ba, bakit mo siya hinampas sa likod niya, tanong ni Mino. Mahina lang yan kumpara sa sakit ng mga suntok na natatanggap ko kay Yuna. Nung tinamaan si Jay sa likod, bigla agad siya natamba sa lupa. Hoy, paano mo nagawang hampasin sa likod ang taong bagbag sarado na? Matatagalan lang kayo kung hindi pa ako makikisali. Anyway, ako na ang bahala sa kanya, ikaw na lang ang magdala ng bike niya. Ang gunggong na talaga pasaway din. Saan nga pala tayo pupunta, tanong ni Mino. Ewan ko, sagot ni Dom. Alam mo ba kung saan siya nakatira, tanong ulit ni Mino. Hindi salita ni Dom. Buiset ka kasi pinatulog mo siya. Hinahanap na ni Mino kung saan ba nakatira si Jay at nagtingin-tingin sila sa paligid. Napatingin na lang si Dom sa nakabulagtang si Jay. Mukhang problemado ang dalawang bugok dahil di nila matonton ang bahay ni Jay. Sa di kalayuan naglalakad ng mag-isa ang kapatid ni Jay habang nakatingin sa sipi niya na may pusa. Mukhang adik pala sa pusa ang kapatid ni Jay. Napasulyap ang kapatid ni Jay sa may gilid. Sila ba yung mga bulis sa Sunny High, aba may nakahandusay sa lapag? Teka, parang pamilyar sa akin ang mukha niya, sino kaya iyon? Bigla na lang napasigaw ang kapatid ni Jay dahil sa labis na gulat. Dahil sa sigaw ng kapatid ni Jay, napansin siya ni Minu at Dom. Tama ba ang narinig ko, sinabi niya ang pangalan nito? Siguro, sagot naman ni Minu. Iba din pala ang imagination ng kapatid ni Jay, sa tingin niya mga demonyo si Dom at Minu. Shit, paano na, ano ang gagawin ko, tinignan na ako ng mga hayop na ayokong magaya sa kanya. Kilala ba niya ang nerd na to, tanong ni Minu. Hoy, magkano ano ba kayo nito? Deadma lang ang kapatid ni Jay na parang walang nakita at tuloy lang sa paglalakad. Pasensya na, hindi ko siya kilala. Nagkamali ba tayo nang narinig salita ni Dom? Teka, wala ka bang naaalala sa middle schooler na yun? Iyong nakakabwiset na pagmamuka at paraan ng pagsisilita, tanong naman ni Minu. Teka, ibig mo bang sabihin di natapos ang pagsalita ni Dom? Dahil napagtanto na nila na may pagkahawig ang dalawa dahil pareho ito nakasuot ng salamin.
Bigla na lang nagliwanag ang mata ng dalawa parang pumasok sa zone. Bigla na lang kumaripas ng takbo ang kapatid ni Jay dahil natakot na ito sa dalawa. Ang siraulong na taang bilis niya maglakad habang nagpapanggap na kalmado at parang walang naririnig. Hoy kuya mo ang lalaki na tatanong ni Dom. Hoy huminto ka pasaway ka salita naman ni Mino. So kaibigan kayo ng kuya ko tanong ng kapatid ni Jay. Akala ko mga delinkwente kayo na tao natakot lang pala ako ng walang dahilan. Sus iniwan mo lang talaga ang kuya mo dito salita naman ni Mino. Sarili ko muna dapat ang alalahanin ko salita ng kapatid ni Jay. Ang batang parehas lang silang makasarili ng kuya niya salita ni Dom. Nasa dugo na ata siguro nila ang ganun sagot naman ni Mino. Nakisali talaga siya sa away kanto at talagang nakakuha pa siya ng mga kaibigan niya na same level niya rin nakakaawa salita naman ng kapatid ni Jay. Ano sabi mo salita naman ni Dom? Nakarating na sila sa bahay hiniga nila sa kama si Jay at nag-umpisa na si Dom gamutin ang mga sugat. Wewo ang hirap noon ginawa ko na ang lahat ng dapat gawin nakasalalay na lang ngayon sa pasyente ang lahat. Parang naging doktor na si Dom hahaha. Galing mo prepuri ni Mino kay Dom. Sino ba ang mga asungot na tataga-Sunny High ba talaga sila pagtataka ng kapatid ni Jay? Bakit may band-aid ka sa ilalim ng ilong mo pa cool kid ka ba tanong ni Mino? Sarili kong sekreto yan pre-tugon ni Dom. Bigla na lang hinayla ni Mino ang band-aid na nakalagay sa ilong ni Dom. Aray ko, sekreto mo mukha mo. Akin na nga yan. Ano ka ba kalma lang? Hoy wag na wag mong ipagkakalat iyon ha kahit kanino. Pre kapag nakita yan ng principal paniguradong yari kapag babanta ni Mino. Tulala sa isang tabi ang kapatid ni Jay wala siya masabi sa pag-uusap ng dalawa. Hey bakit para yatang walang tao dito sa bahay niyo tanong ni Mino. Madalas na wala ang mga magulang namin dito. Talaga ba parang bahay lang namin Anyway bakit punong-puno ng libro ang kwarto niya gusto niya ba talagang ipaglandakan na mahilig siyang mag-aral? Ano ba yan ang boring ng buhay niya? Oy bakit ganyan ka kung makatingin sa amin? Sinisigurado ko lang na hindi kayo nagpapanggap na kaibigan ng kuya ko at subukang magnakaw dito. Hindi kasi talaga ako makapaniwala na may mga kaibigan ang kuya ko may pagkamausisa pala ang kapatid ni Jay. Ang lintek na parehas talaga sila ng kuya niya katengkati na akong bangasan ang pagmumukha niya. Oy tingnan mo parehas ito ng bike ni Jay Bakit ang bilis nitong maging interesado dito? Ano yan? Tingnan mo ang litrato na Hindi ba ang batang nandito sa picture ay iyang asungot na yan? Akala ni Dom ang bata na nasa litrato yung kapatid ni Jay. Yan ang kuya ko noong elementary pa lang siya paano nyo napagkamalang ako ang bata dyan samantalang di hamak na mas gwapo ako sa kanya paliwanag ng kapatid ni Jay. Oo nga mukha siyang mabait dito. Matagal na pala siyang nagbibisikleta. Ngayon iniisip ko ano kayang dahilan niya at pumunta siya sa race kahapon. Noong dumating siya parang lumalabas pa na ayaw niyang gawin yun. Hoy anong binubulong-bulong mo dyan? Parang may napansin si Dom sa mukha ni Mino. Teka wait lang nababaliw na ata ako bakit kamukha niya si Yuna? Hindi baka malungkot lang talaga ako noong nakaraang araw. Wala pa ring kam-alay-malay si Dom nakakambal ni Yuna si Mino. Parang pamilyar itong lalaki na salita ni Mino. Sino siya tanong ni Dom? Ibaba mo yan ngayon na mismo salita ng ating bida. Anong ginagawa niyo dito sa bahay namin? Gising na siya maayos ba ang tulog mo? Bumangon ang ating bida at lumapit kala Mino at Dom. Kinuha ng ating bida ang litrato na hawak ni Dom. Ilayo niyo yung mga kamay ninyo sa mga gamit ko at umalis na kayo.
Huwag kang ganyan, alam mo bang kami ang nagdala sa'yo dito at gumamot sa'yo, salita ni Minu. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat, ginawa lang namin ang responsibilidad ng isang mabait na kamag-aral, tugon ni Dom. Sinira ng ating bida ang mga band-aid na nakalagay sa kanyang mukha na mutla na lang si Dom sa nakita niya. Wala ako sa mood para makipagtalo sa inyo, pagod ako, kaya pwede ba na umalis na kayo? Hinawakan ni Dom si Jay sa likod. Papaalisin mo na ba talaga kami? Nag-appear pa ang dalawang bugok, alam mo ba ang sama nun, tingnan mo matapos ang lahat ng ginawa namin sa'yo, salita ni Dom. Hindi naman tayo magkaibigan o kung ano pa man, salita ng ating bida. Naku, may binabalak na masama ang dalawang bugok sa computer ni Jay. O buksan na ba natin ang mahiwagang computer na, salita ni Minu. Ano kayang nude pics ang nakatago sa desktop niya, hahaha, at ano kayang babae ang tipo ng ating student president? Sumigaw si Jay, huwag niyo pakialaman ang computer ko. Huwag mo sabihin na wala kang ni isang porn video dyan, tugon ni Dom. Hahaha, mayroon yan, kahit ang nerd na tulad niya magkaka-interes na manood ng ganun, tugon ni Minu. Nadismaya ang dalawang bugok sa mga nakita nila habang pinipigilan ni Minu si Jay. Nerd computer talaga yan, tugon ni Minu. Pre, paano mo pa nakakayanang mabuhay habang pinapanood ang mga ngayon pa lang ako nakakita ng boring na computer sa buong buhay ko, salita ni Dom. Dahil nandito ako, ipapakita ko sa'yo ang pinakamadilim na daan patungo sa bagong mundo, dapat na matuwa ka dahil nakilala mo ang tulad ko, pagmamayabang ni Dom. Kumislap ang mga mata ni Minu. Master, ipakita muna. Sabi nang huwag pakialaman ang computer ko, tugon ni Jay. Ako, papasok sa kwarto ni Jay ang kanyang kapatid. Kailangan ko nang magpa-tutor, ang dami ko nang nasayang na oras dahil sa mga gunggong na iyon. Sa wakas eto na at naklik na ni Dom ang pinagbabawal na teknik. Ayan na, nag-uumpisa na. Jay, papasok ako. Tuluyan na nakapasok ang kapatid ni Jay at nakita na niya ang mga pinagbabawal na teknik na labis niya kinamula, habang ang tatlo naman ay tahimik na nanonood. Habang nanood ang mga bugok sa kwarto ni Jay, kanya-kanya na sila alibay. Hehehehe, kailangan ko na magtrabaho, salita ni Dom. Mal-elate na ako, kailangan ko nang umalis, salita naman ng kapatid ni Jay. Habang ang ating bida ay tutok sa panood. Alis na ang mga pasaway sa kwarto ni Jay. Ang mga anggas na nag-download ng kung anong video sa computer ko, nadumihan na tuloy ang computer ko. Napatingin ulit si Jay sa pinagbabawal na teknik. Pumasok na lang bigla ang kapatid ni Jay sa muling pagkakataon. Nasal, ayan, nanam niya ang makamundong mga gawain habang ang ating bida ay nagulat at tumayo ang balahibo, hahaha. Oy pre, ang angas ng video na yun, tugon ni Minu. Hahaha, ipakita ko na ba sa'yo ang site, salita ni Dom. Oy, gusto ko ang style mo, dapat mas madalas na tayong tumambay, send mo sa akin ang info sa line. Sige, sabi naman ni Dom. Sige, mauna na ako, kailangan ko nang pumasok sa trabaho ko, salita ni Dom. Sige, kita na lang tayo sa school. May part-time siya pagkatapos ng klase. Hello, oo, papunta na ako dyan, salita ni Dom habang may kausap sa cellphone. Habang naglalakad si Minu, tumunog ang kanyang cellphone. Kailangan ko nang tapusin ta ngayon. Hello, may emergency meeting ang crew natin mamaya, kaya kailangang pumunta ang lahat. Siguraduhin mo rin na masasabihan sina Kim pati na ang Mountain High gang niya at pumunta kamo. Hello guys, kamusta kayong lahat? Kumain na ba kayo lahat? Biro lang. Anyway, magpapatuloy tayo sa pag-recap nito habang wala pa nakakaisip mag-recap, at sana din na patuloy nyo ako suportahan sa ating mga upload, at yung manhwa pala nito ay may 500 pataas na chapter. Kaya mahaba-haba din talaga ang aabutin natin sa pag-upload at sana maaliw kayo sa panood.
At sa translate pala napakahirap i-translate kasi islang salita nila kaya medyo nahirapan tayo sa pag-translate. Pero ginawa ko na lang kung ano ang kaya ko at sana mag-enjoy kayo sa panood. Huwag nyo din kalimutan mag-like at subscribe, malaking tulong na po yun sa munting channel. Maraming salamat.